Sa video na to, ipa-share ko lang sa inyo ano ba talaga yung mga problemang nakikita ko sa mga Pinoy na na-encounter nila like every day. Na kung ikaw ay bagong graduate tapos naghahanap ka ng trabaho, ang hirap and ang sakit sa ulo pag-secure ng mga requirements. Several offices yung ibibisit mo. Makakuha ka lang ng police clearance, barangay clearance, NBI clearance, SSS, Pag-ibig, and PhilHealth. Ang dami. Kaya, let's fight siguro sa mga government transactions to get digitalized. Kasi, ito yung mga nakikita ko. Nag-start tayo ng digitalization when nag-collect na tayo ng data para sa national ID. Pero sayang yung opportunity na yun kasi nakuha na yun yung name, complete name, yung address, yung birthday, yung fingerprint or biometrics. May picture ka pa nun. Signature. So, sayang yung data nakuha na yon. Kung na-store lang talaga nila sa database, doon ka na lang kukuha ng personal information. Kasi kung napapansin mo, bawat bisita mo sa mga government offices, pipirma ka ng transaction form. As in, one transaction form. Masakit yan sa ulo. In which, dapat yung ID mo, kung babigay mo yan sa QR code dito sa cellphone, yung QR code na scan mo, poop, tapos yung scanner is magfe-fetch ng data dun sa national ID. Hindi ka na kailangan sanang kumuha ng form or mag-sign ng form. Magiging pag-scan mo, tapos bibigyan ka na ng priority number. Kasi hindi na nila kailangan yung personal information mo. Sila na talaga mismo yung kumuha ng information galing sa server, papunta sa transaction. Tapos binded na dun sa QR or QE number mo, yung personal information. So magiging number. Tapos, pag linya mo, pagpunta mo nun sa cashier or sa assistants, scan na lang nila ulit. Lalabas na yung information mo, printed, then sign ka na lang. Diba? That's the ideal transaction of a government sana. Kaso, hindi tayo fully adapt ng digitalization. Kaya dito, ipapakita ko anong yung problema. F2F, face-to-face. Pag face-to-face, mataas yung linya. Pag mataas yung linya, syempre, doon na papasok yung tagapaglinya. Yun yung mga fixers in which it is already a form of corruption. Kasi hindi ka naging honest sa queuing mo. Diba? Agree. If you agree, like, share, and subscribe Elmer Shocks channel. Across all platform yan, nagtuturo ako ng cybersecurity for the Filipinos. Paano maiwasang hindi ma-scam, ma-hack yung mga social media accounts nyo. Kaya balik tayo dun sa face-to-face. Fixer, do you think it is a form of a corruption? Yes or no? Paki-comment kung anong naging transaction nyo with that. Kahit sa halagang 50 pesos, 100 pesos, it's already a form of corruption. Kaya hindi mo talaga ma-eliminate yung corruption unless you go 100% digital. Okay? Face-to-face, long lines. Traffic, bawat office na pupuntahan mo. Unless walking distance, walang problema. Pero sa traffic worsening ngayon, masakit sa ulo. Kung kaya mong mag-process ng lahat ng requirements
ng HR within the day, maganda sana. Pero sa mga nakikita ko, it took at least 3 days. Kasama na medical. Travel. Biyahe. Travel time. That's equivalent to traffic. Hassle. Maraming factors talaga. Uy, wala kang form na ganito. Kumuha ka muna ng ganon. In which, kung digital na sana, isang transaction ka na lang online. Yung e-government natin na app, meron naman application na digitalized na. Pero sana, inadapt na natin as a Filipino. Kasi kung marami nang maggagamit sa app na yan, maraming mag-iiganyo, then mas madaling mag-develop. Kaya mag-invest muna tayo dun sa digitalization ng process. I mean, kung kaya mo naman na i-digitalize lahat ng process. So, naintindihan nyo ba yung digitalization? Example of a good digitalization is pag pupunta ka ng e-government na e-travel dun sa government app na lang, e-government app, lagay mo yung passport mo dun, details, yun. Andun na. Yun na lang, pag magbiyahe ka, buksan mo na lang yung app. Okay? So, doon na rin yung form. So, yun yung kagandahan talaga pag na-digitalize. Okay? Aside sa pagkuha ng requirements, what if ma-digitalize natin yung pag-track ng projects? Then, the information will be available online. So, for example, itong tulay na to, kung digitalize lang, may QR code na nilagay doon, scan mo, pak. Pag scan mo sa cellphone, ililink ka. Tapos doon, kikita na ilang percent na, ano na yung progress, sino yung contractor, ano na yung nagastos, kailan yung kailangan matapos, ano yung commitment, ano yung scope. Well, that's a form of the digitalization where we can see the transparency ng mga detalye sa project kahit yung mga kuting-tings na sentimos na ginagastos. Kaya as much as possible, digitalization is one way to fight the corruption sa Pilipinas. Kasi ito yung unang steps. Kasi kung babalik ka lang sa manual, ang daming pwedeng mag-error. And yung data kasi, pag minanual mo, andun lang yun sa isang office. Unless, kung digitalized na siya, available na siya online. In which lahat ng tao is pwedeng masilip. Talaga. Madali na lang mag-investigate pag naka-digitalize ka na. Kaya, push the digitalization, Pangulong, government, Congress, lahat ng gobyerno, push the digitalization. Let's push it as Gen Z, and hopefully it will be more transparent. Madali na lang makita yung project. Kasi kung makikita mo kung project manager ka, then through digitalized na information, lahat ng stakeholders pwedeng makita yung progress ng iyong project. So, it will be a magic. Like, the corruption, matunaw lang siya sa sarili. Kung pwede kang mag-corrupt, pero it's a hard na. Hindi na ganito na parang matagal. Kaya yung mga investigation sa Congress, I don't think dapat meron na talagang maparusahan. It's been 2 weeks na palagi na lang nag-show. Okay? Kaya as much as possible, go digitalization. And I'm also teaching cybersecurity dito sa channel ko. So, cyber security. So, cyber security, it's a
pair para ma-protect yung asset mo. Especially sa mga social media natin. By the way, social media, Elmer Shocks, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. I'm present everywhere. Please share, follow, subscribe, and click that icon para ma-follow nyo yung mga cybersecurity tips. So for today's cybersecurity tips, yung Facebook na account nyo, kailangan nyo talagang enable. Kung email lang at saka password, pwede kasi yan makuha. Enable nyo yung two-factor authenticator. That means, kasali yung mobile number nyo para yung mobile number naman na registered talaga sa telco nyo. Para at least, hindi niya basta-bastang mawalan ng access sa Facebook or any social media. Make sure to enable the two-factor authenticator, 2FA, or that's a layer of extra na cybersecurity features. Kahit maalam nila yung email mo at password, magfa-flag pa rin sa phone mo, magte-text or kukuha ka ng authenticator app para kukuha ng code para makapag-login talaga successfully sa account mo. Kasi kung makuha talaga, ma-change yung password mo, goodbye. Pero kung meron pa kang two-factor authenticator, then it will have an extra layer of cybersecurity features. Okay? Very important, just enable it. Then, wag lang kayong magkamali. Make sure na sakto yung mobile number na in-input nyo. Tsaka download ay Google Authenticator app. Extra. Yan. Okay? So, maraming salamat and see you around. I hope na gustuhan nyo yung content sa video about the fighting corruptions for the better Philippines through digitalization. Kaya, better than never. Okay? Let's go digitalize. Push natin yan, mga younger Filipinos. And, yun, para at least ma-minimize yung corruption. Hindi pa natin ma-eliminate ngayon, pero we are start to awake about what's happening. So, marami talagang pera yung Philippines. Nagiging plundered lang talaga siya. Or ninanakawan. Yun yung simple terms. Yeah, masakit. Yeah, see you.